Welcome sa Adonis Recap, Aswang Stories. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share para marami po tayong makinig sa kwentong ito. Salamat! Disclaimer lang po, ang kwento ito ay hindi po original na sa akin. Ito ay galing sa mga random na tao na naka-experience ng mga kababalaghan sa kanilang buhay. Kuya, ipakilala mo naman ako sa mga kainuman mo. Hindi ako makasabay sa inyo eh. Wika ng kapatid ni Gonzalo. Nang marinig ito nila Gonzalo, bigla itong napatingin sa kanyang kapatid na isang albularyo. Ngumiti ito at nagwika ng, "Ito si Pio Carpio, kapatid ng ama natin. Kagaya mo, isa din siyang albularyo. Ito naman si Suplito, ang nag-iisa kong kaibigan. Siya nga pala, Tio Carpio. Kapatid ko nga ho pala, si Kaloy." Masaya akong makilala ka, Kaloy. O siya, unang tagay para sa'yo. Isabay natin sa pagdiwang ng kaarawan ni Nognog ang ating pagkikita. Sagot naman ni Pio Carpio. Dahil sa nalaman nito na isang albularyo din itong si Kaloy, pinili ni Pio Carpio na muling mag-umpisa ng kanyang karanasan. Tinanong pa nito si Kaloy kung nais niyang sumali sa kanilang grupong binuo ng mga dalubhasang albularyo. Nais mo bang sumali sa aming, Kaloy? Kagaya ng kuya mo, siya din mismo ay sasali sa aming samahan. Magiging masaya ang aming pinunong si Sedes kapag nalaman nito ang aking mga nahakot na kaanib. Ang kaso nga lang, medyo palamura ang aming pinuno. Dagdag pa ni Carpio. Sedes? Sandali lang. Parang pamilyar ang pangalang yan, Tio Pio. Ilang taon na ang nakakaraan. Isa sa mga pinakamalakas kong tauhan ang umuwi sa baryo namin. At tinanong ko siya kung ano nangyari. Bakit mag-isa na lang siyang bumalik sa baryo? Samantalang, 10 silang umalis nun para kumuha ng pagkain namin. Siya na lang mag-isa ang nakabalik at putol ang isang buong braso. Bago siya binawian ng buhay, may binanggit siyang ganyang pangalan. At dagdag niya pa, merong kasama yang Sedes na yan na isang lalaki na hindi nila kayang sundan ng bilis. Wala na siyang nabanggit na iba pang impormasyon tungkol sa dalawa, kaya hindi na namin napuntahan. Singit naman ni Gonzalo na biglang nawala yung pagkalasing nang marinig niya ang pangalang Sedes. Siyempre, pamilyar yan. Isa yan sa nilapitan ng iyong ama sa Siraway. Alam mo kasi, Gonzalo, maraming bagay ang nangyari noong kapanahunan pa ng iyong ama. Sa taong 1906, nakilala ng ama mo ang pundasyon ng samahang kinabibilangan ko. Dahil sa isa siyang gabunan at isang dalubhasang manggagamot si Sedes, isinalubong ng tadhana ang kanilang mga landas. Kung nanaisin noon ni Sedes na kitilan ng buhay ang aking kapatid, ay siguradong kaya niya itong gawin ng walang kahirap-hirap. Mabuti na lang at naroon ako, humingi ng pagmamakaawa na isalba ang buhay ng aking kapatid. Kahit papaano, parehas ang dugo naming nananalaytay sa aming mga ugat, kaya hindi ko siya pwedeng pabayaan. Lalo na, nasa bingit siya ng kamatayan. At dahil sa pangyayaring yun, isinumpa kong maging tagasunod ni Mamang at ng mga kaanib niya. Ilang dekada na ang lumipas magmula nang nasilayan ko si Ginang Sedes sa Siraway. Ngayon wala na akong balita sa kanya.
At yung sinasabi niyo namang lalaki na hindi nila masundan, yun ang pamangkin niya. At ang pangalan nun ay Dadoy. Paliwanag naman ni Pio Carpio. Dahil sa sinabi ni Pio Carpio, halos hindi makapaniwala si Gonzalo sa kanyang mga nalaman. Hindi niya lubos maisip na ang kwentong ibinabahagi ni Pio Carpio ay ipinakita kung gaano kahina ang bertud na hawak niya sa harap ng kanilang pinuno. Dahil sa mga narinig noon ni Gonzalo, ninais niya ding hanapin sa Siraway ang nagngangalang Sedes. Sa paglipas ng oras ng kanilang inuman, maraming itinalakay si Pio Carpiong mga revelasyon sa kanilang pamilya. Isa sa mga ito ay kung saan nagmula ang dugo nilang merong halong manggagamot, kung saan nagmula si Lola Astring, at kung ano ang mga pinagdaanan nito sa kanyang pagtahak sa daan upang maging isang dalubhasang manggagamot. Sa kanilang pag-uusap ay nabanggit din ni Pio Carpio ang pamamaraan nilang mga ermitanyo kung paano kumuha at bumuhay ng mga agimat. Hindi ko na lang ilalahad kung ano ang pamamaraan nila, gawa ng labis nilang iniingatan ang mga ganoong proseso. Tanging albularyo lamang din nakaparehas ng antas ni Pio Carpio ang nakakaalam sa mga ganong uri ng estilo. Sa pagtagal ng kanilang inuman, tanging si Gonzalo na lamang at si Pio Carpio ang nananatiling gising at umiinom pa ng alak. Si Suplito at si Kaloy tuluyan ang nakatulog sa upuang kanilang kinaroroonan. Si Nognog noon nananatiling nagmamasid at nagbabantay sa kanyang ama at sa mga kasama nito. Wala na noong tao sa kanila, gawa ng kanina pa ito nagsialisan nang matapos ang selebrasyon. Sa pagtagal ng inuman, unti-unti ulit nalasing si Gonzalo. Pinili niya kasing sabayan si Pio Carpio sa pag-inom nito ng alak. Tio, kaya mo pa ba? Tanong ni Gonzalo. Alam mo, iho, lahat ng ermitanyo ay palainom. Hindi kami masyadong tinatamaan ng alak, kahit buong magdamag pa kaming iinom. Napakahina naman itong pamangkin ko at hindi kaya makipagsabayan sa akin. Sagot naman ni Pio Carpio. Ilang minuto pang pag-iinom nila Gonzalo, pinili na lamang ni Pio Carpiong itigil na ang kanilang kasiyahan. Wala na kasi siyang makausap noon ng matino, gawa ng pasubasog na ang mukha ni Gonzalo sa mesa. Halos pilit sumusuko na noon ang katawan ni Gonzalo dahil sa kalasingan, pero ang kanyang isipan ay patuloy pa ring lumalaban. Nang marinig ni Nognog na tapos na ang inuman ng kanyang ama, pinili nitong kunin ang mga platong nakakalat sa mesang pinag-iinuman nila Gonzalo. Sa paglipas ng araw, merong nangyaring kakaiba sa anak ni Gonzalo. Pag-uwi ni Gonzalo nung bukang liwayway, laking gulat na lamang niya nang madatnan niyang hindi nagigising ang kanyang anak na si Nognog. Unang beses itong nangyari sa binata, kaya labis itong ipinagtaka ni Gonzalo. Sa paglapit niya kay Nognog, meron siyang naamoy na hindi pangkaraniwan. Isang araw pa lamang kasi ang lumipas noong kaarawan ni Nognog, kaya doon agad naghinala itong si Gonzalo. Maigi niyang pinagmasdan noon ang kanyang anak upang kanyang matukoy ang iniindang karamdaman nito. Nog, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Tanong dito ni Gonzalo. Aminado kasi noon si Gonzalo na hindi niya nabantayan ang pinaggagawa ng kanyang anak noong mga panahong kaarawan nito. Nakatuon lamang kasi noon ang wisyo ni Gonzalo kay Pio Carpio at sa kanyang mga kainuman. Naging kampante siya noon,
na siyang labis niyang pinagsisisihan nang dinapuan ng karamdaman itong sinugnog. Ayos lang naman ho ako, Tay. Nahihilo lang ako kapag gumagalaw eh. Siguro, baka lagnat lang ito. Sagot naman ni Nognog. Sa tanda mong yan, anak, lalagnatin ka pa. Ay, naku, Nognog. Pahinga ka na muna dyan. At ako na may tutungo sa bahay ni Tio Carpio. Sagot naman ni Gonzalo. Matapos nilang makapag-usap ng kanyang anak, pinili niyang hayaan na lamang ito sa kanyang pagkakahiga. Sinabihan niya din noon ang kanyang asawa na dalhan ng makakain at sabaw itong sinognog upang kahit papaano'y magkalaman ang tiyan nito. Hindi na muna umalis noon si Gonzalo sa kadahilan ng nais niya munang magpaalam sa kanilang pinagtatrabahuhan at kailangan din niyang tapusin ang kanyang trabaho sa kanilang tahanan. Pagsapit ng alas 8 ng umaga, hindi pa rin nakakabangon noon si Nognog. Habang pumapasa noon ng panggatong itong si Gonzalo, bigla na lamang nakarinig siya ng sigaw na nanggagaling sa silid ni Nognog. Dahil sa narinig noon ni Gonzalo, pinili niyang agad tunguhin ang silid nito. Pagdating niya sa silid ni Nognog, doon niya nakita ang kanyang asawang yakap-yakap ang kanyang anak habang umuunat ang katawan nito. Dahil sa mga nakita noon ni Gonzalo, agaran din niyang tinakbo ang bahay ni Pio Carpio upang makahingi ng tulong. Wala kasi siyang kaide-ideya noon sa mga nangyayari sa kanyang anak. Bago pa man noon sumapit ang alas 9 ng umaga, nakarating na sila Gonzalo at Pio Carpio sa kanilang pamamahay. Maniwala kayo o hindi, pagdating nila sa bahay nila Gonzalo, tanging ang asawa na lamang nito ang kanilang nadatnan. Umiiyak noon ang asawa ni Gonzalo habang nakaupo sa sahig ng kanilang tahanan. Hindi rin ito makausap ni Gonzalo, kaya ang ginawa niya ay pinatahan niya na muna ito upang kausapin ng maayos. Sa pagtahan noon ng asawa ni Gonzalo, tanging nasambit na lamang nito ay dinukot ang anak niyang sinognog. Maging si Pio Carpio noon ay nagulat nang malaman nito ang sinabi ng asawa ni Gonzalo. Gonzalo, ang tumangay sa anak mo ay maaaring isa sa mga dumalo noong kaarawan nito. Kaya mo namang tuntunin ang kinaroroonan nito, hindi ba? Wika ni Pio Carpio. Oo, Tiyo. Pero kinakailangan kong magtago muna sa haring araw bago ko maamoy ang kinaroroonan ni Nognog. Wala tayong magagawa ngayon kung hindi ang maghintay sa pagsapit ng hapon. Sagot naman ni Gonzalo. Kasabay ng pag-uwika nito ay ang pag-ikot ni Pio Carpio sa kanilang pamamahay. Meron itong inuusal habang ito ay naglalakad na halos ikabingi na ni Gonzalo. Nang hindi na maatim ni Gonzalo ang lakas ng usal ni Pio Carpio, pinili niyang lumabas na lamang ng kanilang tahanan upang magmasid sa paligid. Habang siya ay naglalakad papaikot sa kanilang bakuran, pilit niyang iniisip kung sino-sino ang mga naging panauhin nila. Maliban kasi sa kanilang kababaryo, meron ding inimbita ang asawa niyang mga taong nasa parte ng pamilya nito. Hindi ito nagawang pansinin ni Gonzalo, gawa ng ang buong akala niya ay mabubuting tao ang lahat ng dumalo sa selebrasyon ng kaarawan ni Nognog. Sa paglipas ng oras, patuloy pa rin sa pag-iyak ang asawa ni Gonzalo. Kahit anong gawing pagpapatahan niya dito, hindi pa rin niya nagagawa. Pagsapit ng hapon, doon na inumpisahan ni Gonzalo na hanapin ang salarin sa pagkawala ni Nognog. Kasabay ng pag-amoy nito sa hangin ay ang pag-usal nito ng pangtawag sa kanyang mga kaibigang nasa baryo. Nang matuntunan ni Gonzalo ang pinagmumula ng amoy ni Nognog, agaran din naman niya itong tinungo. Tumakbo siya noon ng napakabilis kahit hindi pa sumasapit ang gabi
upang maabutan pa ng buhay ang kanyang nag-iisang anak. Hindi noon hahayaan ni Gonzalo na merong papaslang sa kanyang anak na kanyang tagapaghalili. Si Pio Carpio naman noong mga oras na yon, nananatiling naroon sa loob ng kanilang pamamahay. Sa pagpatak ng 6:00 ng gabi, natunto na nga ni Gonzalo ang pinagmumula ng amoy ni Nognog. Doon ay nakakita siya ng isang kubong nasa palayan na walang katabing bahay. Dahan-dahang lumapit doon si Gonzalo upang maging handa sa sinumang naroon sa bukid. Nakatatak na noon sa isipan ni Gonzalo na hindi niya bubuhayin ang sinumang nagtangka ng masama sa kanyang pinakamamahal na anak. Sa paglakad ni Gonzalo sa palayan, nasipat niya ang isang buhay na gasera na naroon sa loob ng kubo. Agaran din ang pagpakawala niya ng mga engkantasyong kanyang kinakailangan upang makapagpalit siya ng kaanyuan. Nang maging demonyo na itong si Gonzalo, agaran din ang paglapit niya sa kubo. Habang siya ay gumagapang sa maliit na palay, rinig na rinig niya ang paghinga ni Nognog. Dahil sa talas na din ng paninginoon ni Gonzalo, kitang-kita niya si Nognog na nakahiga sa higaang naroon sa kubo. Nakatali ang paa't kamay nito at namumutla na ang muka. Animoy nawawala na ito ng buhay nang makita ito ni Gonzalo. Dahil sa kanyang kagustuhang mailigtas ang kanyang anak, agaran niya ding pinasok ang kubo. Wala naman kasi siyang nararamdamang nilalang sa lugar na yon, kaya hindi na siya nagdalawang isip na pasukin ito. Pagpasok ni Gonzalo sa loob ng kubong yon, agaran niya ding kinuha ang kanyang anak. Dali-dali niya itong ibinalik sa kanilang tahanan upang ito ay ipakonsulta kay Pio Carpio. Sa pagdating ni Gonzalo sa kanilang bahay, bumungad sa pintuan ng kanilang tahanan ang naghihintay na si Pio Carpio at ang kanyang asawa. Nang makita ni Pio Carpio na masama ang kalagayan ng kanyang apo, pinili niyang ilabas agad ang habak na isa sa kanyang mga gamit. Halos mabulag noon si Gonzalo, gawa ng labis itong nakakasilaw para sa kanyang paningin. Gonzalo! Ilagay mo si Nognog sa higaan. Ako na ang bahalang gumamot dyan. Wika ni Pio Carpio. Agaran din naman itong tinugo ni Gonzalo, gawa ng alam niya kung ano ang kalibre ng kanyang tsuhin bilang isang ermitanyo. Sa paggamot dito ni Pio Carpio, marami siyang dinidikdik na halamang gamot na siyang ipinapainom noon kay Nognog. Matapos niya itong painumin, hinawakan niya ito sa ulo habang nag-uusal. Ang ginagawa noon ni Pio Carpio ay tinutukoy ang nilalang na gumawa noon kay Nognog. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang dumilat noon ang mga mata ni Nognog habang sumisigaw. Pilit itong kumakawala pero hindi nito kakayanin ang hindi ordinaryong lakas ni Gonzalo. Nang madakip na ni Pio Carpio ang wisyo ng tumangay sa katawan ni Nognog, doon na nila ito kinausap at tinanong kung ano ang nais nito sa bata. Habang walang kaide-ideya noon ang nilalang, pilit itong tinatanong ni Gonzalo. Nasaan ako? Nasaan ako? Paano niyo ako natunton? Wika ng nakasanib kay Nognog. Ibang-iba ang boses ni Nognog noon, gawa ng dalawang tinig ang nagsasabay sa bawat pagsalita nito. Agaran din namang tumahimik ang nilalang na yon, na para bang tuluyan na itong nakawala sa pagkakadakip ni Pio Carpio. Sa pagtanong pa nila kay Nognog, alulong na lamang ng isang nilalang ang sumasagot sa kanila. Marahil ay sinakripisyo yon ng taong gumawa noon kay Nognog, kaya ito ay nakatakas sa mga kamay ni Pio Carpio. Nang hindi na ito makausap ng maayos nila Gonzalo, pinili na lamang ni Pio Carpiong sunugin ang nilalang na nasa loob ni Nognog. Matapos niyan ay nagwika si Pio Carpio ng,
Amuyin mo, Gonzalo. Nariyan ang taong nais dumukot sa iyong anak. Hanapin mo kahit saang lupa-lupa ito nagtatago. Dali-dali namang inamoy ni Gonzalo ang katawan noon ni Nognog upang tukuyin ang taong pangahas na gumawa ng hindi kaaya-aya sa kanyang anak. Nang maamoy na ito ni Gonzalo, agaran itong napatingin sa kanyang asawa. Mahal, kilala ko na ang may gawa. Ang amoy na nalanghap ko sa katawan ni Nognog ay ang amoy ng isa sa mga pinsan mong bumisita dito. Naghangad siya ng pagkasira ng aking anak. Kaya hindi ko siya maaaring patawarin kahit ito pa ay iyong kagustuhan. Nang gigigil na wika ni Gonzalo. Habang nag-uusap si Gonzalo at ang kanyang asawa, pilit namang pinapasukan ni Pio Carpio si Nognog. Alam kasi ni Pio Carpiong baon ang ginawa ng taong pangahas upang makontrol ang wisyo at katawan ni Nognog. Halos sa bawat pagsuka noon ni Nognog, nakikitaan nila ito ng mga damong merong panglupa. Hindi nila alam kung paano kinain ni Nognog ang damong yon. Gawa ng buong-buo pa ito na halos hindi nagalaw ang ugat sa lupa sa damong isinuka ni Nognog. Kasabay ng pagsuka ni Nognog ay ang paglabas ni Gonzalo upang tunguhin ang pinsan ng kanyang asawa. Nadatna noon ni Gonzalo sila Sulay na nasa labas ng kanyang bahay na naghihintay. Sulay! Maxim! Mirno! Sumunod kayo! May papatayin tayo! Gigil na wika ni Gonzalo. Habang ito ay nagsasalita, dahan-dahang nag-iiba ang buong kaanyuan nito. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan ang nakalayo sila Gonzalo sa kanilang tahanan. Pagdating nila sa lugar na kanyang natuntun, agaran din naman nilang pinasok ang pamamahay ng pinsan ng kanyang asawa. Pagpasok nila rito, nadatnan nilang nakaupo ito sa sahig habang nakapikit at merong hawak na itim na kandila. Doon na pag-alaman ni Gonzalo na ang pinsan ng kanyang asawa ay isang uri ng mambabarang na gumagamit ng engkantong itim at hindi insekto. Mas mapanganib ang ganoong uri ng nilalang, gawa ng kaya nitong utusan ang katawan ng kanyang biktima na sundin ang lahat ng kanyang ipinag-uutos. Yun din siguro ang dahilan kung bakit nagawa nitong makatakas sa kamay ni Pio Carpio. Hindi pa man nakakatayo ang lalaki, agaran itong nilapitan ni Gonzalo at walang sabi-sabi, tinapyas ni Gonzalo ang ulo nito. Kinain ito ni Gonzalo ng buo at walang itinirang dugong kumalat sa pamamahay nito. Pagbalik niya sa kanyang tahanan, agad din namang nagwika sa kanya si Pio Carpio ng, Masaya ko't nagawa mong ipaghiganti ang iyong anak. Hindi ko na pinapatay ang lalaking yon. Gawa ng nais kong ikaw ang maghatol ng parusa para dito. O siya, Gonzalo, uuwi na ako. Siya nga pala. Sa pagdaos ng pista sa ating baryo, siguruhin mong pupunta ka ha. Dun sa subukan ng karga ng mga antingero. Ipapamalas ko sa iyo ang ibinahaging abilidad sa akin ng iyong yumaong lola.